Hi guys! Welcome again to the Certain Experience, and ang vlog natin for today would be about the challenges and the struggles sa pinagdaanan ko nung nag-start ako dito sa UK. So yon, stay tuned! But before tayo mag-proceed sa ating vlog for today, mag-subscribe naman muna kayo sa channel natin. Syempre dahil pangarap ko ring makatanggap ng award from YouTube, ganyan. Char. Pero sige na, oo, mag-subscribe naman. Tsaka i-like nyo to. Anyway, yun na nga. Dala ko ang aking handy-dandy notebook. Wait lang, hanapin ko lang. Saan ko nga ba sinulat siya? Oh, ayan. Struggles and paano ako nag-cope sa kung ano yung mga struggles ko nung umpisa ako nag-start dito sa England. And para sa mga first time manood ng vlog ko, isa akong nurse dito sa Cambridge, United Kingdom, and galing din akong Pilipinas. I am from the city of San Pablo in the province of Laguna. So yan, una ko naging struggle syempre is independent living, kasi ako bilang isang probinsyano, Cardo Dalisay, bilang isang probinsyano sa amin sa Laguna, hindi ako umalis sa bahay namin until nung papunta na ako dito sa UK. So basically, simula nung pinanganak ako hanggang sa nag-aral, nagkatrabaho, I was living with my parents sa house ng parents ko. So yun, kasama ko sila, and the only time na naging independent talaga ako totally is nung nakarating na ako dito sa UK. So, syempre, yung mga usual ba, una, budgeting. Because nung kasama ko sa bahay ang aking mga magulang, ang aking pamilya, my mom is the one who budgets. Diba? Hanggang ngayon, siya pa rin nagbabudget sa amin sa Pilipinas. And ang mahirap nga nito sa budgeting, syempre, ang binabudget ko is sarili ko ng kita. Unlike before sa Pilipinas, pag nag-abot ka ng kung magkano kay mama, kung magkano man, pinagkakasya na niya. Ngayon, syempre, kailangan kong i-budget kung magkano yung kinikita ko. So, yan. Budgeting. Pangalawa, yung pagluluto, tsaka mga household chores. Pagluluto in the sense na, kasi sa Pilipinas, di ba, isang kain, isang luto, dahil may nanay ka. Dito naman sa UK, isang luto, ilang kain, kasi parang hindi naman din economical for a person who lives on his own na magluto every time nakakain. So pag nagluto ako, it's gonna be good for kung ilang meals na. And pag nagluto ako ng, for example, 2 dishes, salit-salitan yon. Yan. Cleaning the house and maintenance of the house. Pangalawa, laundry, kasi wala kaming laundry facilities dito. Yung wala kang lababo para maglaba by hand, wala kang sariling washing machine. We use the communal laundry dun sa basement. Ano pa ba? Grocery shopping. I am so bad at grocery shopping kasi alam mo yon, kahit may listahan na ako, pag may nakita ako na mga bagay na feeling ko kailangan ko, yan, napapabili po tayo. Minsan umuwi ako na may dala akong dog food. Wala naman akong aso. Tsaka meron akong mga, ano ba itong binili ko before? Sunflower margarine. Para sa tinapay. Char. Ayan, may dumadang aeroplano. Anyway, yon. Basically, ang hirap po ng walang magulang, guys. Kahit ang aking mga magulang ay nasa Pilipinas naman, ang hirap nang hindi sila kasama. Yon, namimiss ko na, Mama, Papa, namimiss ko na kayo. Malapit na akong umuwi. Char. Baka mag-expect kayo, ha? Number 2, pastime. Kasi po, guys, kung hindi nyo natatanong, napakahirap ng pastime pag day off ka. Kasi kunyari meron kang isang day off, ipaglalaba mo na lang yan, ipagpa-plancha, at saka ipag-grocery, hugas ng pinggan, ganyan. Wala ka ng time para liwaliw. Although may time naman mali. May time ka para magliwaliw, pero may mga priorities ka at hindi palaging liwaliw. Tapos yan, pag day off ka, pwede kang
mag-book ng mga bank shifts. Bank shifts po ang tawag sa mga duty na extra sa mga ibang ward or sa sarili mong ward kung saan kailangan ng staff. Minsan, meron ding mga shifts sa ibang mga lugar, sa ibang mga employer, sa ibang mga hospital. Ang tawag naman doon, agency shifts. So, saka na natin pag-usapan yan. Pangalawa, syempre, para malibang naman ako, I go to church. Maraming kaming Filipino church na ina-attendan dito, United Christian Church dito sa Cambridge, na palagi rin namang may mga social activities. Kaya, hindi po tayo nabobore. Feeling ko naman may katuturan yung mga day off ko, lalo na pag Sunday, kasi I get to see fellow Filipinos, plus napapractice ko rin yung faith ko dito sa UK. Pangatlo ay meron akong hobbies. Tip mga guys, kailangan meron kayong 3 klase ng hobbies. Una, a hobby that makes you happy, a hobby that makes you fit, and a hobby that makes you creative. Yung hobby ko that makes me creative is itong paggagawa ng mga YouTube videos. Bukod pa rin sa iba ko pang hobbies. Pangalawa naman, the hobby that keeps me fit. Fit nga ba ako? Char. The hobby that keeps me fit, every now and then, gusto ko yung naglalakad ng malayo or syempre nagja-jogging, ganyan. Tapos yung hobby that keeps me happy, ano pa ba? Syempre, Pinoy tayo, video, okay guys. Hindi pa rin mawala ang video, okay, kahit wala kang boses, hindi pa rin walang video, okay. Number 3, yan, how to keep fit. Kasi guys, alam nyo, ito talaga ang kahirapan dito sa UK. Halos kalahati po ng taon walang araw. Kalahati po ng taon malamig. Kaya, pag winter time, kailangan mong mag-isip ng paraan kung paano ka makakapag-exercise kasi hindi ka makakapag-running sa labas. That was my dilemma before, kaya po nag-gain po tayo ng weight. Diba? Pero, I believe in beauty in every body type, char. Yan. So, ang ginagawa ko nun, Zumba sa loob ng kwarto. And this time naman, maaraw, and medyo warm naman sa labas. So, nakakapag-jogging na ako ulit sa labas. Plus gym, syempre, mahalaga pong nag-gym. Kasi doon ka nakaka-aura, char lang. Number 4, struggle ko rin before is yung language. Hindi dahil hindi ako magaling mag-English, napatunayan ko na yan sa IELTS ko. Mahirap guys, accents. Kasi hindi naman palaging British accent yung maririnig mo. Yung mga karamihan ng mga makakatrabaho mo, usually from India and from eastern part of Europe, ay nako, iba't iba po ng accent. Kaya talasan po ang mga tenga para ma-combat natin yan. Manood lang sa YouTube ng mga video para ma-familiarize kayo sa mga accents nila. Tsaka syempre yung use of colloquial words and phrases. For example, yung mga spend a penny. Sabi ng pasyente ko before, gusto daw niya mag-spend a penny. Sabi ko, wala namang bayad. Free naman to, NHS naman to. Yun pala ibig sabihin nun, iihi siya, spend a penny. Yan. Tapos I remember one time, sabi nung pasyente kong matanda before, I haven't found my glasses. I think it's under the cover. Tingnan ko sa ilalim ng kumot, under the cover. Dahil pala under the cupboard. Ilalim pala naman ng estante. Ayun, nakita ko na sa ilalim ng estante. Yeah, number 5. Naging struggle ko rin before ang transportation kasi wala akong sariling sasakyan dito sa UK. Ayoko namang mag-bike. Una, nakakapagod. Pangalawa, kalahati nga po ng taon malamig. Pag nag-bike ka, tigas ka sa labas. So, yan. And wala dito kasing walang transport for short distances. Unlike sa Pilipinas, di ba? Meron tayong tricycle, pedicab, jeep, habal-habal, yan, ganyan. Na kung sa kanto ka lang naman pupunta, pwede mong kunin. Kaya lang dito wala. Bus talaga sa buong city. So, yan. Pangalawa kong naging problem sa transportation pag mga long drive. Kasi since wala nga akong sasakyan dito sa UK, mahirap pag yung pupunta sa airport, ganyan, magbabus ka or arkila ka ng sasakyan sa mga kapwa mo Pilipino, ganyan.
Pero nagagawa naman ng paraan. Tuturo ko sa inyo next time pag nandito na kayo, char. Tuturo ko sa inyo sa next time. Basta yung mga gusto nyong i-discuss ko, leave a comment below or i-message nyo ako sa FB or sa Instagram. So yan. Pang-anim na po tayo. Syempre, culture shock. Yan. Kasi syempre minsan culture shock pa din ako kahit sabihin pa na parang western na rin yung values natin ng mga Pilipino. Open na tayo sa mga bagay na nakikita natin sa TV, ganyan. Hindi pa rin culture shock pa din ako dito. For example, yung naging post ko recently na nanood ako nung naked bike ride. Alam mo yun, feeling ko, sabi ko, mukhang confident sila, parang natural lang sa kanila. Pero for me, since hindi ko siya palaging na-encounter sa Pilipinas before, it was a totally different experience for me, a totally new experience for me. And nailang pa din ako thinking na nurse na nga ako, mas marami na akong nakitang ari kaysa sa pokpok. Syempre mga prostate sa dilim yung nagtatrabaho, tayong mga nurse naman sa liwanag. So yun, pero iba talaga nung nakita ko in broad daylight compared sa pag nakikita ko yung mga pag-aari nila sa ospital. Yan. Tapos ano pa ba? Dito kasi sa UK, it's a mix of everything. Sabi ko nga kanina, nurses all over the world come here. May mga nurse na of course Filipino, Indian, tapos meron din mga in-Czech, meron din ako na-encounter na Vietnamese, mga Nepalese, tapos may mga nurses din na from the USA, Canada, Australia, New Zealand. They come here, plus syempre yung mga parts ng Europe. And this is just like a bowl of different cultures. Kaya hindi ka lang sa British culture culture shock, but syempre dun din sa culture ng ibang mga lahi na nakikita mong nagtatrabaho dito. For me, it's a good opportunity to learn about the lives of other people, their cultures, ganyan. Pero minsan may mga culture ka na ma-encounter that is quite parang not quite similar at all dun sa culture mo as a Filipino. So yun, medyo mahirap mag-adjust, pero you just have to keep an open mind. And you just have to be open to change. Tapos ito naman, mga following ay mga contributions ng mga ibang mga Pinoy. Kung ito yung mga naging mga naging struggles din nila nung sila daw ay nag-umpisa dito sa UK. Una, racial discrimination. I am quite lucky kasi dito sa trust namin sa Cambridge, there have been instances of patients becoming racist, but never, even once, have I encountered a staff being racist, at least towards me. I cannot speak for other Filipinos, pero at least towards me, although talagang meron, no? Pero there will always be a law to uphold your right na nandito ka sa UK at ipagtanggol ka. Yan. Number 2, complaints daw ng mga patients, workmates, etc. Kahit sa Pilipinas naman, guys, may magko-complain at may magko-complain. So you just cannot please everybody. But as long as you know that you are doing your work right, you are following the standards and the policies, you just have to stand your ground, defend yourself, get your union representative, and I'm sure if you know you're right, then you are right. Diba? You just cannot put a good man down. More so, you cannot put a good nurse down. So, kahit pa mag-complain sila ng ganyan, keber na. Sa mga workmates naman, ay nako. Sa mga workmates iba. Kasi yung mga workmates na ganyan, ako hahugot talaga to. Mga workmates na ganyan, minsan talaga inggit sa iyo yan. But nagiging iba yung accent ko, Tagalog naman ako. Talaga mga, nako, wag na. Char. Pangatlo, mahirap pong mag-save. Totoo yan. Kasi mahirap mag-save kung wala kang isa-save. Char. No, totoo talaga. Kaya ako, ginagawa ko, naka-standing order na po sa aking bangko na
may certain percentage ng sweldo ko that automatically goes to my savings account. Tapos kung ano yung natitira, yun yung ginagamit ko na padala sa Pilipinas, panggastos ko dito, tapos pambayad sa bills, yan. Pero natatabi na kaagad yung savings. Pang-apat, mahirap din daw yung work. Syempre mahirap talaga, wala naman kasing trabahong madali. Ang mahirap dun sa work na sinasabi nila, the practice is totally different from the practice sa Philippines. For example, sa Philippines, yung bantay ng pasyente ay allowed na magstay sa hospital for the entire duration ng hospitalization ng pasyente. Dito sa UK, syempre meron tayong visiting hours. Pero in the morning, meron tayong morning care din. Papaliguan mo yung patient, tutulungan mo siyang mag-prepare for the day. Unlike sa Pilipinas, yung relatives yung gumagawa nun. Tapos tayo medication rounds na kaagad. Dito sa UK, it takes time talaga. Takes quite a good amount of your time as a nurse yung pagtulong sa ganung morning care. Pero syempre, it's part of the job. You have to do it happily. Ano pa ba? Dito sa UK, may mga policies yung iba't ibang mga trusts, so kailangan mo din syempre i-follow yon. For example, dito sa trust namin, kahit 10 years ka nang nag-nurse sa Pilipinas, pag start mo dito as a band 5 nurse, kailangan mo pa rin mag-accomplish ng cannulation and venipuncture na workbook. So yun, parang 10 years ka nang nagka-cannula sa Pilipinas at nagte-take ng mga dugo. Pagdating mo dito, kailangan meron ka pang parang gawin na training para masabing competent ka. Yung mga ganun ba? Pero syempre, it's part of the job, it's the policy. We have to happily follow it. Pang ilan na ba? Di ko na maalala. Yun nga, OSCE review at saka work balance. Kasi syempre, ang nangyayari, pagdating mo dito sa UK as a band 3 nurse, kailangan mo muna band 3 healthcare assistant. Habang naghihintay ka ng OSCE mo, you have to review for your OSCE, you have to work as a healthcare assistant. At the same time, syempre may personal ka ding buhay. So, yung tatlong yan, kailangan mong i-balance. And kailangan mo lang maging wais kasi nga, yun, pag parang ratio and proportion lang yun ng oras mo. Kasi syempre, there should be time for study to prepare for your OSCE. There would be time na kailangan mo magtrabaho and the remaining time you have to allocate sa sarili mong mga kagustuhan. Syempre, you have to, tas yun na nga hahati-hatiin mo pa yung natitira mong oras. Gawain sa bahay, mga kaibigan mo, syempre gagala ka, hindi pwedeng hindi gagala, di ba? Ronda patrol sa city center. Kailangan mo syempre ng makikipag-date ka din sa mga puti, joke lang. Yan, basta work balance at saka buhay. Panglima, hindi ko na maalala kung pang ilan na to. Anyway, yung sickness, kasi syempre mahirap mong magkasakit nang walang nag-aalaga sa'yo. Totoo yan, kasi syempre for example, nagkatrangkaso ka, tapos mag-isa ka lang sa flat, wala ka namang matatawagan para ibili ka man lang ng paracetamol sa parmasya, di ba? Di ka naman pwedeng pumunta ng emergency department dahil lang may trangkaso ka, because as a nurse, you know that flu is not an emergency case. Yon, unless associated with other complications. Kaya yon, mahirap. Ako for example, it was my struggle back then. Parang una at pangalawang winter ko dito sa UK, talagang nadidepress ako pag nagkakasakit ako during winter kasi wala akong family eh. Although may mga friends ako dito na parang pamilya na rin yung touring ko, but because we are all nurses, we work in different shift patterns. Kaya hindi mo rin sila mahagilap sa oras na kailangan mo dahil baka nagtatrabaho sila. So yung mga ganun ba? Kaya you have to come prepared. So yan, mahirap magkasakit. Plus kung magkasakit ka na maha-hospitalize ka, syempre mapapabayaan mo yung trabaho mo. Dadating ang panahon na no work, no pay o ganyan. Tapos syempre parang matutorn ka rin
between kailangan mo yung pera dito dahil nga may sakit ka, hindi ka nakakapagtrabaho, at the same time, kailangan mo pa rin magpadala sa Pilipinas. Yung mga ganun ba? So, yan. Anyway, hanggang dyan na lang muna ang ating vlog for today. Inuulit ko po mga kaibigan, kung meron kayong gustong makita na vlog or meron kayong mga topics na gusto nyo i-vlog ko, i-comment nyo, i-message nyo ako sa FB o kaya ay i-DM nyo ako sa Instagram. Pero ang wag na wag nyong kakalimutan guys, mag-subscribe kayo sa channel. Nag-subscribe, char. So yun lang, sana nakatulong na naman po tayo ha. Nagiging public service na tong vlog ko na to. Maraming salamat, and this is Dean again. Thank you for following the Sardine Experience. Hi guys! Thank you for watching the Sardine Experience, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much!